Hook. Hindi ako naniniwala sa aswang hanggang sa mismong kapitbahay namin ang muntik ng magpakain sa amin. Buti na lang, hindi ko natikman ang ulam na iyon. Noong lumipat kami sa bagong barangay, sobrang bait ng mga kapitbahay namin, lalo na si Aling Nena at ang pamilya niya. Halos araw-araw may ngiti sa mukha at palaging may dalang pagkain. "Uy, tikman niyo itong adobo, kakaluto lang," sabi niya habang inaabot ang isang malaking lalagyan. Nagpasalamat si Mama at inilagay sa mesa ang pagkain. Mabango naman talaga. Pero ewan ko ba, paglapit ko pa lang, parang may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Sabi ni Mama, "Kumain ka na?" Pero hindi ko alam kung bakit. Wala talaga akong gana. Sabi ko busog pa ako. Ang mas nakakagulat, pati aso naming si Bantay, ayaw lapitan ng pagkain. Tahol lang siya ng tahol habang nakatingin sa lalagyan. Kinagabihan, may narinig akong mga yabag sa bubong. Akala ko pusa lang. Pero nang sumilip ako sa bintana, nakita kong bukas ang bintana ng bahay ni na Aling Nena. May isang malaking itim na nilalang na gumapang palabas. Baliktad ang katawan, mahahaba ang kuko at pula ang mga mata. Napaatras ako sa sobrang takot. Kinabukasan, ikinuwento ko iyon kay Mama pero hindi siya naniwala. Makalipas ang ilang araw, may isang matandang lalaki ang dumaan sa amin. Tumingin siya sa bahay ni na Aling Nena at biglang namutla. "Anak, huwag kayong kakain ng kahit anong ibigay ng pamilyang iyan." Nagtaka kami kung bakit. Mahina niyang sinabi, "Aswang ang mga iyan." Nanlamig ang buong katawan ko, bigla kong naalala ang adobong hindi ko kinain. Dahil sa sinabi ng matanda, itinapon agad ni Mama ang natirang pagkain. Pagkabukas ng lalagyan, hindi na adobo ang laman. May mga balahibo, mahahabang kuko, at parang kamay ng tao na halos buto na lang ang natira. Napasigaw si Mama. Habang nagkakagulo kami, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Papa, nandoon si Aling Nena. Nakangiti siya. "Masarap ba ang luto namin?" Hindi agad nakasagot si Papa. Napansin ni Aling Nena na nasa basurahan ang lalagyan. Unti-unting nawala ang ngiti niya. Naging pula ang mga mata, humaba ang mga pangil, at sa harap mismo namin, nag-iba ang mukha niya. Nagmistulang halimaw. Bigla siyang tumalon sa bubong at nagsimulang umikot sa bahay namin. Naririnig namin ang malalakas niyang kalmot sa bubong habang paulit-ulit na sumisigaw. "Bakit hindi kayo kumain?" Halos hindi kami makahinga sa takot. Buti na lang dumating ang matandang lalaki, kasama ang ilang tanod at may dalang asin, bawang, at buntot ng pagi. Biglang naglaho ang nilalang sa dilim. Kinabukasan, wala na ang bahay ni na Aling Nena. Parang walang nakatira roon kailanman. Hanggang ngayon, kapag may bagong kapitbahay na sobrang bait at biglang namimigay ng pagkain sa gabi, nagpapasalamat muna ako, tapos dahan-dahan kong tinatanong kung may Facebook pa sila. Kapag wala, pass na lang sa adobo. CTA, kung gusto mo pa ng mas nakakatakot na kwentong Pinoy horror, i-like, i-share, at i-follow mo ang page. At ikaw, tatanggapin mo ba ang pagkain ng bagong kapitbahay mo?